Ipinikit ni Alice ang kanyang mga mata. Nalungkot siya sa katotohanang maaaring hindi siya nito mahalin. 6 na taon nang nakalipas pero hindi pa rin siya handang bigyan ng pagkakataon ang pag-ibig. Minsan hindi alam ng mga taong naloloko sa atin na hindi lang nila dinudurog ang ating puso kung hindi sinisira to. Tumalikod si Eliza at naglakad papasok sa loob ng kwarto niya. Pinag-isipan niya ng mabuti ang posibilidad na mahulog ang loob ni Tyrone sa kanya. At kahit siya'y alam niya na kung dumating man ang panahon na tuluyan na itong ma-in love, sa kanya isang milagro yon. Naglakad si Tyrone sa loob ng executive hall. Kinabukasan kasamang kanyang 3 anak. Inisip ng lahat noong nakaraan na ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ay baog. Ngayon ay oras na para patunayan sa mundo na may kakayahan siya na magkaroon ng anak. Ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, sina Zoren, Zachary at Zikiel, ay nakasuot ng itim na tailored suit at itim na sapatos tulad ng kanilang ama. Pagpasok nila sa hall, maraming newscaster at journalist ang kumuha ng litrato ng mag-aama. Napakagandang pagmasdan nang makapasok na sila sa loob ng executive hall na maraming mga kilalang lalaking nakaupo. Lahat sila'y nagkatinginan sa kanila at sa pagkakahawig ng mga bata kay Tyrone. Malinaw nilang nahulaan na kanyang mga bata. Nauna si Tyrone na umupo sa gitnang upuan ng executive table, habang ang unang 3 upuan sa tabi ng mesa inukupahan nila Zachary, Zoren at Zikiel. You are welcome, sir. Bati ng maraming tao sa mesa kay Tyrone. Salamat to. Ang mga assistants ko para sa meeting na to. Sumenya si Tyrone kay Zachary at tumingin si Zachary sa lahat at sinabing, Ako po si Master Zachary Aliman, first personal assistant ni Mr. Tyrone Aliman. It's nice meeting you everyone here. Nakangiting sabi niya at nagpalakpakan ng lahat na nakaupo sa mesa. Gustong-gusto nilang katapangan at lakas ng loob na magsalita ng maliit na gwapong lalaki. Walang taong nakaupo na hindi namangha sa 3 bata. Marahil ay dahil super gwapo at maayos ang itsura nila. Tulad ng kanilang ama, ang kanilang aura ay nagpapakita rin na sila ay mayaman. Ako si Zikiel Aliman, second personal assistant ni Mr. Tyrone Aliman. Natutuwa akong makasama sa ganitong pagpupulong at masaya akong makilala ang lahat dito, sabi ni Zikiel at pinalakpakan ng maraming tao. At ako si Zoren Aliman, third personal assistant ni Mr. Aliman. Nakakatuwang makilala ang lahat dito, sabi ni Zoren at pinalakpakan din. Magtrabaho na tayo, sabi ni Tyrone at nagsimula ng mag-ayos ang pulong. Nagpatuloy ang pagpupulong para sa isa pang 2 oras at sa wakas ay natapos. Agad na inilabas ng lahat ang kanilang telepono at nagsimulang kunan ng litratong mga bata. Walang nangahas na kunan ng litratong mga bata sa oras na nagpapatuloy ang meeting dahil labag ito sa protocol ng meeting. Hindi man lang sila napigilan ni Tyrone sa pagkuha ng mga larawan. Ang mga bata'y kanya-kanyang pinagmamalaki. Nagsimula siyang lumakad palabas kasamang mga bata at kagad silang sanalubong ng mga journalist. Masyado silang marami kaya hindi siya. May tulak ang lahat ng mga bantay niya. Sa wakas ay sinabi niya kay Benji na hayaan ng mga journalist na pumasok. Handa siyang sagutin ang ilan sa kanilang mga katanungan. Sa nakalipas na 6 na taon, hindi niya pinarangalan ang anumang panayam ng sinumang journalist o ng anumang istasyon ng TV. Wala lang siyang oras sa marahil. Hindi naging magandang mood para igalang ang interview. Sir, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano ka biglang nagkaanak? Hindi ka namin nakitang kasama nila nung mas bata pa sila. Inilihim mo ba sila sa publiko? Tanong ng maswerteng journalist. Tama, public figure ako at dapat kong matutunang panatilihing pribado ang ilang bagay. Sagot niya. Mabilis na nagtanong ang isa pang journalist. May mga taong nagsasabi na ang yumaong asawa mong ina ng mga batang ito at ipinanganak sila bago siya namatay. Marahil ang panganganak ng 6 na anak sa isang pagkakataon nang pumatay sa kanya. Nagalit siya nang maalala niyang kanyang yumaong asawa, ngunit kailangan niyang ingatan ang kanyang sarili. Maraming kamera ang nakalagay sa kanya. Hindi ang yumaong asawa kong ina ng mga anak ko. Sir, mahal mo bang nanay ng mga bata o surrogate mother lang ito? Mabilis sa tanong ni isa pang journalist. Hindi pa handang sagutin ni Tyrone ang mismong tanong ni ito, kaya sumenya siya kay Benji na nakaalerto ng paalisin ng journalist. Agad na sinimulan ni Benji at ng mga guards na paalisin ng journalist kahit na marami sa kanilang patuloy na nagtatanong ng maraming tanong. Ilang minuto matapos dumating si Tyrone at ang mga bata sa bahay, si Tyrone ay nakatanggap ng tawag mula kay Benji at sa sandaling sumagot siya. Nagsalita siya ng marahas. Sinabi ko sa'yo na huwag mo kong istorbohin at kailangan ka ng oras upang mapag-isa. I'm sorry sir, pero ito ay emergency.
Binaril ngayon si Mrs. Eliza habang pauwi galing sa trabaho. Pero buti na lang tinamaan siya ng bala sa balikat. Nasa ospital siya, sir, sabi ni Benji. Sabay tumayo si Tyrone na nakahiga sa sofa. Ihanda mo ang sasakyan. Papunta na tayo doon. Binaba na niya ang tawag bago pa makapagsalita si Benji. At agad na nagbihis. Inutusan niya ang kasambahay na siguraduhing maayos sa mga bata hanggang sa dumating siya. Hindi nagtagali pumasok siya sa kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho papunta sa ospital. Sino kayang bumaril sa kanya? Nagkaroon ba siya ng kaaway? Para sa kanya marami siyang kaaway dahil maraming pamilya ang nagnanais na mapunta sila sa posisyon niya. Masisiguro niya seguridad ng kanyang mga anak at ng kanyang sarili, ngunit hindi niya magagaranti ang seguridad ni Eliza dahil hindi niya ito minahal. Pero hindi niya binunyag sa mundo na si Eliza ang ina ng mga bata. Bakit siya nabaril? Hindi nagtagal ay pumaradang mga sasakyan sa harap ng ospital. Bumaba kaagad si Tyrone at pumunta sa ward kung saan si Eliza. Inilagay si Eliza sa isang emergency ward at nakapikit ang kanyang mga mata. Dalhin mo sa akin ang doktor na naka-assign sa kanya. Utos niya at sa isang iglap, lumitaw ang doktor. Bago siya bumati, nagtanong si Tyrone. Kamustang kalusugan niya? Naalis na namin ang bala kahit na tumagos talaga ito sa kanya. Pero wala na kayong dapat ikabahala. Magiging magaling na rin siya. Siya ay pagod at kailangan ng maraming pahinga, sabi ng doktor. Tumingin si Tyrone kay Eliza at saka nag-isip. Kung may mangyari man sa kanya, makakaapekto to sa kaligayahan ng mga bata at nais niyang laging masayang mga bata. Kailan siya magigising? Tanong ni Tyrone. Mga after 6 to 7 hours. Aabuti ng ganong katagal dahil sa injection na ibinigay niya, the doctor said. Isa akong public figure, hindi ako makakapaghintay dito ng ganong katagal at hindi ko rin naman siya hayaang magtagal dito habang nakikita ng kanyang buhay hindi ligtas. Siya ay binaril, kung sinong gumawa niyan ay maaring magpanggap dito sa ospital, sabi ni Tyrone na umaasa sa isang mahusay na payo mula sa doktor. Maaari mo siyang dalhin sa bahay, sir. Ipapadala ko kay Mr. Benji ang mga gamot na kailangan niyang gamitin sa susunod na 3 araw para tuluyan siyang gumaling, sabi ng doktor. Good, sabi ni Tyrone at kagad na tinawag ng doktor ang mga nurse. Buhatin niyo si Mrs. Eliza sa stretcher sa labas. Huwag na kayong mag-abala, bubuhatin ko siya, sabi ni Tyrone. Gulat na gulat ang lahat ng tao sa kwarto, pati si Benji. Gusto ni Tyrone na buhatin ng babae. Ha? Walang sino man na nakaisip ng ganito. Pagkatapos niyang maging malupit sa babae bilang resulta ng pagkamatay ng kanyang asawa. Benji, siguraduhin mong walang kukuha ng litrato o video. Utos niya at sinabi sa doktor. Anong pwede kong ipangtakip sa mukha niya na hindi siya masusuffocate? Nagbigay ang doktor ng net na magtatago sa kanyang mukha ngunit hindi siya masusuffocate. Ginamit niya ito upang takpan ang mukha ni Eliza at pinuhat siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may buhat siyang babae sa loob ng 6 na taon. Binuhat niya ito pababa at marahang nilagay sa backseat. Umupo siya sa may pintuan ng sasakyan at pinatong ang ulo nito sa kandungan nito. Hindi niya talaga maipaliwanag kung bakit ayaw niyang may humahawak sa kanya dahil pwede din naman niyang utusan ng kanyang mga guard na buhatin siya. Umupo si Tyrone sa tabi ng kama kung nasaan si Eliza at pinagmamasdan siya. Nasa tabi niya ito nitong nakaraang 2 oras. Meron na siyang personal assistant, si Tyrone, para imbestigahan kung sinong bumaril sa kanya. Maghihinala na sana siya kay Casper pero nasa kulungan na si Casper. Nakatanggap siya ng tawag sa kanyang telepono at nang makitang caller ID si Benji, agad niyang sinagot. Nalaman mo na ba kung sinong nakabaril? Hindi po, sir. Nasa labas po ako ng kwarto dala ang mga gamot na kailangan ni Mrs. Eliza, sabi ni Benji at sabay tumayo si Tyrone at kinuhang mga gamot para sa kanya. Pagbalik niya sa kwarto, gising na si Eliza. Umupo siya sa tabi niya at tinanong, Kamustang pakiramdam mo? Naalala ni Eliza nang huli niyang naalalay isang mabigat at masakit na bagay ang tumagos sa kanyang balikat. Umayos siya sa pagkakaupo at nagtanong, Paano ko nakapunta rito? Nabaril ka sa balikat. Malamig na sabi ni Tyrone na ikinakunot ng noon niya sa gulat. May nakaaway ka ba? Tanong niya. Wala naman, sagot niya't biglang napangiwi sa sakit ng maramdaman niya. Ang bahagyang pananakit ng balikat niya. Sorry, sabi ni Tyrone at pagkatapos pinakita sa kanyang mga gamot na dinala niya sa loob ng 3 araw. Ang paraan kung paano mo to inumin ay nakasulat doon. Nilapit ni Eliza ang gamot sa kanyang sarili at sinuri ang gamot. Tumango siya at sinabing, Salamat. Napaisip tuloy si Tyrone kung sinong maaring bumaril sa kanya. Bumuntong hininga siya at tumayo.
Please, ingatan mo sarili mo. Pinagmamasdan ni Eliza ang paglalakad niya, ngunit nang makarating siya sa harap ng pinto, nagsalita siya. Si Tyrone na halos nakahawak sa knob ng pinto ay lumingon sa kanya at nagtanong, ano problema? Masyadong seryoso tuwid na titig niya para malaman ang kailangan ni Eliza pero umiling siya. I'm sorry, pwede ka nang lumabas. Gayunpaman, alam talaga ni Tyrone na may gusto siyang sabihin o hilingin, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla tong napatras sa pagsasalita. Lumapit siya ng 2 hakbang sa kanyang kama at nagtanong, ano ang gusto mo? Tubig na lang para mainom ko mga gamot. Pero pwede ko namang kunin to kung nakakaabala to sa'yo. Sabi ni Eliza, ganun ba ako katakot-takot para sa gusto mo? Alam mo bang binuhat kita sa aking mga braso mula sa ward ng ospital hanggang sa loob ng sasakyan ko? Tanong niya. Natigilan si Eliza at nakitang hindi ka panipaniwalang sinabi niya. Binuhat niya siya? Paano? Akala niya sobrang naiinis siya. Maraming salamat, sabi ni Eliza. Actually, nakakatakot ka pero masasanay ako. Tumalikod si Tyrone at naglakad-lakad sa kusina. Kumuha siya ng malinis na tubig sa isang pitchel at nilagay sa tray saka naglagay ng tasa sa tabi mismo ng pitchel. Hindi nagtagal ay lumitaw siya sa silid ni Eliza at marahantong nilagay sa kanyang harapan. Salamat, sabi niya tumayos sa mas komportableng posisyon sa kama pagkatapos ay nagsimula siyang gumamit ng kanyang mga gamot. Tumayo si Tyrone sa tabi ng kanyang kama hanggang sa matapos siyang uminom ng gamot. Kamustang mga anak ko? Tanong niya. Mabuti naman sila. Sa tingin ko kailangan mo magpahinga ng konti bago mo sila maalagaan. Sabi ni Tyrone. Ayoko please. Miss ko na sila. Nilapag ni Eliza ang tray na naglalaman ng pitsel at tasa sa maliit na mesa sa tabi niya. Binaba niyang 2 paa niya sa sahig sa kama at sinubukang tumayo. Pero wala talaga siyang lakas kaya nahulog siya. Mabilis siyang tinulungan ni Tyrone habang pinipigilan siyang matumba. Nahulog silang 2 sa kama. Natagpuan ni Tyrone ang kanyang sarili na nakahiga sa katawan ni Eliza at ang kanilang mga mukay direktang tapat sa isa't isa. Nanatili si Tyrone sa ganong posisyon para sa sumunod pang 2 segundo bago tumayo mula sa kanyang posisyon. Naglakad palabas si Tyrone ng walang sabi-sabi. Nagustuhan ni Eliza ang pabango niya at napangiti siya habang inaayos ang pagkakaupo. Sa totoo lang, hindi naman niya sinasadyang matumba, pero gusto pa rin niya kung paano to nahulog sa kanya. Maingat siyang tumayo mula sa kama sa pagkakataong ito't mahinang naglakad palabas. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang mga babaeng anak at kumatok saglit bago binuksan ang pinto. Nakita niya mga babae na nakaupo sa kanilang malaking kama at abala sa kanilang assignment. At ngumiti siya. Masyado silang tutok sa kanilang ginagawang hindi nila alam na pumasok na siya. Babies, sabi niya at sabay-sabay na tumingin sa kanyang 3 babae. Pagkakita sa kanya, tuwang-tuwa silang tumalon at tumakbo papunta sa kanya. Mommy! Tuwang-tuwa si Eliza na makita ang kanyang mga anak na babae. Pagkatapos niyakap sila ng bawat isa, umupo siya sa kanilang malaking kama. Medyo sumasakit pa yung balikat niya pero hindi niya pinahalata. Pwede ba akong tumulong sa assignment? Tanong niya. Don't worry, Mommy. Napakadali ng assignment namin, sabi ni Amethyst. Mommy, bakit parang lumiit ang mukha mo? Tanong ni Aurora. Talaga, hindi ko napansin yon. Pero ayos lang ako, sabi ni Eliza. Siguradong dala ito ng pagkabaril sa kanya. Pero sino kayang bumaril sa kanya? Hindi siya nagkaroon ng mga isyo sa sinuman. Noon pa man ay siya at ang kanyang 6 na anak lang ang nakakasama niya. O baka, kung sino man ang bumaril ay gustong baril ng iba't nagkataong siya ang tinamaan. Inihiga ni Athena ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Mommy, siguraduhin mong wala kang sakit, okay? Naghinalab ang mga bata na may mali sa kanya. Siguro'y matalas ang kanilang pakiramdam. Magtiwala kayo sa akin, okay lang ako. Hindi na siya inistorbo ng mga bata bagkus ay nagpatuloy sa kanilang assignment habang sinusubaybayan niyang mga to. Pupunta ba tayo at magsasaya sa swimming pool pagkatapos nyo? Opo, masayang sagot ng mga bata. Great, titingnan ko lang ang mga kapatid nyo. Sabi ni Eliza at bumaba ng kama. Pagkatapos, nagpunta din siya para tingnan ng mga lalaki. Pinagpatuloy ni Eliza ang trabaho kinabukasan kahit na nagpapagaling pa siya. Bagamat kay Tyrone na ang kumpanya, gusto pa rin niya maging masipag at kumita ng nararapat sa kanya. Ayaw niyang bigyan ng anumang espesyal na pagtrato. Pinares ng kanyang head of department ang lahat sa 2 para sa ibang proyekto na nangangailangan ng urgent submission. Si Eliza ay pinares sa kanyang lalaking kasamahan. Si Michael, nag-break period na. Lumapit si Michael kay Eliza at binati. Hey Eliza, ikaw ang partner ko. Alam ko yon. Nice meeting you, Michael.
sabi ni Eliza. Nakita na niyang pangalan ng kanyang partner sa listahan na ipinadala sa kanilang mail. Ganon din kay Michael. Kailangan igalingan natin dito. Sa tingin mo saan tayo magkikita para pag-usapan to? Tanong ni Michael. Siguro sa weekend, pwede tayong pumunta sa isang lounge para pag-usapan ng tungkol doon, sabi ni Eliza. Oh, maganda yan, sabi ni Michael. May naisip ka bang lounge o akong pipili? Tanong niya. Maaari kang pumili ng isa at ipadala sa akin ng address at kung anong oras tayo magkikita, sabi niya. Okay, halos tumalikod na si Michael nang bigla itong lumingon sa kanya. Gusto mo bang sumama sa akin mag-lunch? Para lang mas makilala natin ang isa't isa. Sa ganong paraan, alam natin na ang ating meeting sa lounge ay purely for trabaho at magiging awkward. Kung magtutulungan tayo bilang strangers sa isa't isa. May hinahong sabi ni Michael. Naisip to ni Eliza at talagang wala siyang nakitang mali doon. Kaya tumango siya bilang pagsang-ayon at sinabing, sige, ngumiti si Michael saka sinabing, may 20 more minutes pa tayo ng break. May gagawin ka pa ba o alis na tayo? Lumingon si Eliza sa kanyang computer at pinindot ang hibernate. Pagkatapos tumayo siya at sinundan siya ng restaurant ng kumpanya. Pagdating nila doon, umupo silang dalawa sa harap ng isa't isa. Agad na nag-request si Michael ng pagkain para sa kanilang dalawa at saka tinanong si Eliza. So, may pwede ka bang i-share sa akin tungkol sa sarili mo? Well, wala namang gaano. Totoo na hindi alam ni Eliza kung anong eksaktong sasabihin sa kanya tungkol sa kanyang sarili. Tungkol naman sa pagiging ina ng 6 na anak, hindi ito isang bagay na gusto niyang ibunyag sa mundo. Tinago ni Tyrone ang kanyang pagkakakilanlan bilang ina ng kanyang mga anak para sa isang dahilan. Malapit nang matuldukan ng kasal nila ni Tyrone kaya anong kailangan ng pag-ugnay sa kanya sa publiko. Kahit 6 na anak ng anak ni Eliza, malitang tiyan niya at mukha pa rin siyang bata sa mukha. Maliban kung sasabihin niya sa isang taong tungkol dito, imposibleng mahulaan nila to. Well, nagsimula akong magtrabaho dito 2 taon nang nakakaraan at naging masaya mula noon. Ako ang pangatlong anak na lalaki at 6 kami sa pamilya, sabi ni Michael at tumawa. Humagikik din si Eliza. 6 kayo sa pamilya niyo? Huwag mong sabihin na ang nanay at tatay mo ay nagkaroon ng 6 na anak ni iba't ibang panahon. Hobby nila sigurong mag-anak, sabi ni Michael at nagtawanan silang dalawa. Samantalang nasa restaurant din ng pangalawang executive assistant ni Tyrone. Siya ay naatasang lihim na protektahan si Eliza dahil wala pa silang idea kung sinong bumaril sa kanya. Ngunit hindi lang yun ang pakay niya. Inutusan siya ni Tyrone na ipaalam sa kanya kung siya ay sumasama sa sinumang lalaki. Si Emilio, ang pangalawang assistant, ay tumawag kay Tyrone at sinagot niya ito sabay-sabi na si Mrs. Eliza nagla-lunch kasamang isang lalaki na kasamahan niya at mukhang ang saya-saya nila. Paalisin mong lahat ng nasa restaurant, galit na utos ni Tyrone at kunin mong pangalan ng bastardong masayang kasama ng asawa ko. Bakit kaya tila nagalit si Tyrone nang malamang may kasamang ibang lalaki si Eliza? May puwang na kaya kahit katiting ang asawa sa puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.